Ngayon, ganun din yata yung nangyari yung nasa may Australia. Yung pinost nung manager ng isang agency. Okay lang yun. Yung sa mga nagtatrabaho dun, okay lang yun kasi nahihirapan sila eh. Ang problema, ito na. Huminto yung employer sa agency ng pagkuha ng mga Pilipino papunta sa Australia. Yun! Uya na! Ito isa sa gusto kong araw sa buong linggo. Kasi alam mo, pagka Wednesday na, pabilis na mag-weekend. Kalahati na eh. Thursday, Friday na lang hihintayin mo eh. Daming alam eh, no? Itong araw na to, hindi naman siya hindi naman siya ganun kapagod. Chill lang tayo. Alam nyo naman, medyo nagagamay na natin yung ating trabaho. Tapos, ang paganda, nakakasalamuha mo na yung mga kasama mo. Yung parang hindi ka na hindi ka na nagdadalawang isip makipag-usap sa kanila, hindi ka na na-awkwardan pag meron kayong conversation. Nga mas feel ko nga dyan yung maganda yung maganda yung work environment nila. Although meron mga yung parang minsan may mga suplado kasi mga may init ulo, pero tatawanan lang. Hindi sila yung tulad ng sa na akala mo laging yung setting seryoso lagi, ganun. Mga nagbibiruan, tapos gusto ko rin yung lumalabas-labas, hindi yung buong 8 oras nakaano ka lang sa loob ng opisina, sa loob ng warehouse. Ka lang, yung parang paikot-ikot ka lang doon, pare-pareho ginagawa. At least kahit paano lumalabas. Nag-iikot ako na Brandon. Sa totoo lang, nakakabisado ko na yung Brandon eh. Nung una, kasi marami akong mga pinupuntahan ng mga ibang mga companies dito na may pinipick up ako, may dinideliveran ako, ganyan. Dito, una, ginugoogle ko pa. Ngayon, kabisado ko na kung saan lulusot, saan ganito. Maganda rin, yun yung parang ko ngayon eh. Parang na-upgrade ko ngayon. Tapos marunong na rin ako gumamit ng yung kinakabit sa likod na ng truck mo, yung trailer. Dati parang naiilang ako eh. Alam mo yun, paano mo gagamitin yung trailer kasi nakasabit sa likod mo, di ba? Bukod sa ang haba. Ngayon parang medyo ko na. Alam ko na kung paano siya i-maneuver para pag kunyari may maglilipat. O hindi lang yung likod ng truck mo yung malalagyan mo, pati yung mo. Pwede kang maghila na ng trailer. Ganun pa no? Ang kagandahan, marami tayong natututunan, no? Marami tayong na-unlock na panibagong skills. Skill unlock. Shit! Kaya siguro yung iba, hindi rin ako kontento sa sa iisang company. Gusto nila yung matuto ng matuto. Kaya ang maganda nga, pagka tumatagal ka rin sa isang kumpanya, nakakabisado mo yung kumpanya. Saka parang 'di ba, tayo sinasabi ng ibang lahi sa atin na meron tayo yung parang yung pag-uugali na yung utang na loob. Meron tayong ganun eh. Hindi ko alam kung saan natin nakuha yung yung pag-uugali na yun. Ewan ko sa mga Spaniards ba? Kasi 'di ba na tayo ng mga Spanish. Doon ba natin sila nakuha yung maano tayo sa utang na loob? Hindi ko naman sinasabi yung utang na loob yan. Hindi yan magandang trait ng isang Pilipino. Sa totoo lang, magandang trait ng isang Pilipino yan. Parang mas na-appreciate ng mga kasama natin sa kanang company yung mga Pilipino, 'di ba? Alam nila na yung mga Pilipino marunong tumanaw ng utang na loob yan. Tulungan mo yan, bigyan mo yan ng magandang trabaho, magi-stay yan. Ganun yung ng utang na loob. Kaya lang ang problema, ito na yung problema. Nakikita kong dumadami hindi lang dito sa Canada, pati sa ibang bansa. Kasi karamihan ng mga kababayan natin, meron akong nakitang isang post ng isang parang siya, manager yata siya sa isang agency. Pinost niya sa pa Australia yata pa Australia. Hinto muna yung kanilang agency sa pagkuha ng mga Pilipino na butchers papunta sa Australia. Pero hindi ko naman nilalahat to Isang agency lang to. Saka isang lang yata employer lang. Kasi ang problema, yung mga nakakapunta raw na mga kababayan natin na nakapunta raw ng Australia from their agency na nakapasok sa employer, hindi raw nagtatagal sa
company na pinapasukan na pinapadala nila sa sa Australia. Ngayon, parang siguro na ano na yung employer na hindi mo na kami kukuha ng mga Pilipino. Kasi umaalis din naman kaagad. Dito, sa amin Canada, ganon din naman, umaalis din naman yung kasi syempre hindi ka naman pwedeng maging parang makontento na lang sa isang kumpanya, di ba? Gusto mo ring mag-explore, gusto mo ring yung bagong opportunities. Pero ang kagandahan dito sa Canada, karamihan ng mga kakilala ko, tumatagal naman sila sa kumpanya, tinatapos nila yung kontrata nila, tapos hanggang sa ma-PR sila, hanggang ma-permanent resident sila. Kagandahan naman sa dito, tulad dito sa High Life, marami diyan hanggang sa ma-PR sila. Hindi muna sila alis, yung iba nga kahit permanent resident na hindi pa rin sila umaalis kasi parang tinatanong nila na utang na loob yung kumpanya na kumuha sa kanila sa bansa na yan, di ba? Sana ganun. Kaya lang yun nga, dun daw sa may Australia, hindi raw ganun. Actually, dito sa isang kumpanya rin dito na dating kumukuha ng ng mga Pilipino, yan din na naging dahilan. First time kong magsundo sa misis ko sa hindi ko alam kung tama ba yung pinasukan ko. May mga pa ano yata to ito yata yung YMCA na YMCA na parang ewan ko kung gym ba yan o may mga nagsasayaw-sayaw. Nakatalikod naman sila kaya okay lang siguro. Iba na yung sinusundan ko sa misis ko. Ibang lugar na to. Pero yun nga, yung kumpanya na sinasabi ko, dati ang dami, sunod-sunod, kumuha ng mga Pilipino. Tapos, yung mga naunang mga Pilipino na dumating, takot sila na kasi lagi yun, tinatakot sila na na pagka hindi nyo kinaya yung trabaho na pinaglagyan nyo, pauuwiin kayo, ganun. Kaya naging mindset ng mga Pilipino, kailangan kong kayanin to. Kasi pagka hindi ko kinaya to, hindi ako nakapasa sa training, sa probi, pauwi na ako ng Pilipinas. Ganon yung unang mindset ng mga Pilipino. Eto na, dumami na yung mga Pilipino. Ngayon, merong mga nasampulan na mga Pilipino na hindi nila kinaya yung pinagpuntahan nila na linya. Ang ginawa lang sa mga Pilipino na yon, nilipat lang sila sa mas madaling linya, sa mas madaling line of work. So bumaba lang sila, bumaba sahod. Okay lang, bumaba sahod basta gumaang yung trabaho. Ngayon, eto na yung nangyari. Sinabi ngayon nung mga nalipat na yon na sa mga bagong Pilipino na dumating, sabi, hindi kayo mapapauwi niyan, ililipat lang kayo. Ngayon, naglax yung mga bagong Pilipino. Sabi nila, hindi naman pala pauwiin hindi naman pala pauwiin, lang, lilipat lang ng trabaho. Yun yung nangyari. Hanggang sa yung mga dumating na bagong Pilipino, wala na silang extra effort na pagtrabahuan, ipasa yung mga pinagpuntahan nila. Nasa ako sa kwento ko. Ayun, yun sa kumpanya na sinasabi ko. Masyado nang naglax yung mga bagong Pilipino. Hindi na sila nagtrabaho, wala nang extra effort kasi hindi naman daw sila uuwi. Lilipat lang naman pala ng trabaho na mas magaang bababa sahod, okay lang yun. At least hindi nasasakit yung kamay ko. Ganun yung nangyari na sa mga bagong Pilipino. Ngayon, ganun din yata yung nangyari yung nasa may Australia. Yung pinost nung manager ng isang agency. Okay lang yun. Yung sa mga nagtatrabaho doon, okay lang yun kasi nahihirapan sila di ba? Nahihirapan sila kaya siguro umalis na rin sila sa company nila. Ang problema ito na, huminto yung employer sa agency ng pagkuha ng mga Pilipino papunta sa Australia. Dahil nga sa ganun nga, hindi naman daw tinatapos yung kontrata ng mga Pilipino, umaalis din kaagad. Nagsasayang lang ng yung company, yung employer. Ang mahal-mahal ko sa totoo lang, pareho lang yan halos yung papunta ng Canada, Australia. Tapos ang daming gastos ng employer diyan para kunin kayo sa Pilipinas at pagtrabahuin diyan sa lugar na yan. Tapos aalisan nyo lang. Maraming mga bansa sa mga companies ganyan yung nangyayari. Kaya napansin nyo, bumagsak din yung pagkuha ng mga Pilipino sa iba-ibang bansa. Pansinin niyo sa yung mga agencies diyan sa Pilipinas. Usually ang mga nagpo-post na lang ng kumukuha yung sa mga butchers yung mga dati na lang, yung
yung High Life hanggang ngayon kumukuha pa rin sila. Pero yung ano nga, yung sinasabi ko na isang kumpanya, yun, ganun din, hindi na rin sila kumuha ng mga Pilipino. Yan yung problema. Kaya yung sa mga nag-a-apply ngayon, yung mga papunta sa ibang bansa, kung kunyari meron kayong kontrata, i-ano nyo, tapusin nyo naman yung kontrata nyo. Kung nahihirapan kayo, kaya naman tiisin yan. Diyos ko po, ilang ano lang yan, ilang buwan, ilang taon lang yan. Ang mangyayari niyan kasi, hindi naman yan yung basta, ano, yung parang, alam nyo yun na, yung hirap nyo tuloy-tuloy, masasanay lang kayo. Kasi ganyan din kami dati nung bago kami. Sabi nung mga matatagal na sa amin, hindi, mawawala rin yung sakit na yan. Yung sa kamay, masakit sa kamay eh. Hindi yun yung mangyayari sa inyo. Hindi mawawala yung sakit. Maano na lang yung kamay nyo, parang yung sakit, wala yan, matitiis na yan. Saka habang naguhon kayo ng skill, hindi na ganun kahirap kasi. Hindi na kayo nag-extra effort, muscle memory lang yung gumagalaw sa inyo. Kaya hindi na masyadong masakit yung katawan nyo. Nung unang mga buwan namin sa trabaho, sa production work, pawis na pawis kami niyan kahit yung lugar malamig. Hindi nga kami nagja-jacket nung mga simula ng pagtatrabaho namin. Kasi pagod na pagod ka talaga, pawis na pawis ka. Pero nung tumagal na kami, yung alam na namin yung mga galaw, alam na namin yung kung paano yung mga technique, easy na lang. Nilalamig na kami. Pero mahaba na yata yung video ko, ang hirap mag-edit pag ganito. Pero yun lang yung sinasabi ko, haba na naman tong video ko eh. Yung mga bagong paalis, please lang tapusin nyo yung inyong mga kontrata. Darating din yung mga yung pagkakataon nyo na pwede na kayo lumipat para for the future din ng mga gusto ring ibang bansa, ibang mag-OFW, para sa inyo, sa atin din nakikita ng mga employers na mga Pilipino masisipag yan. Parang si Brandon Boy. Hindi lang yan para sa inyo, para sa future ng mga Pilipino yan. Pakita nyo na malakas yung mga Pilipino. Dito yung mga ibang lahi, hindi ko na lang sasabihin kung yan, gusto nila yung mga relax lang na trabaho. Tayo yung parang tawag nga sa isang company, Avengers ang mga Pilipino eh. Kahit saan mo ilagay, laban. Ganun mga Pilipino. Dapat lahat sa iba-ibang bansa. Sana ganyan yung tingin sa atin para hindi tayo mahirapan magpapunta ng mga kababayan sa ibang bansa. Yun lang. Wala namang iba eh. Wala nga tayong bagong chismis eh. Baka sabihin nyo, puro chismis na naman tayo eh. Sige na. Like, share, subscribe yung alam nyo na yun. Kaya paalam.